Ito ang sandali nang bumaba ang United States Forces mula sa helicopter at sinakop ang Venezuelan tanker. Sa puntong ito, pinakamababa na ang relasyon ng United States at Venezuela. Pero tila may sagot si Maduro. May pag-asa siya. Hindi dahil sa lakas ng hukbo laban sa United States, kundi dahil naniniwala siyang may lihim na puwersang tutulong sa kanya. Noong Oktubre 26, 2025, dumating sa Caracas ang isang misteryosong Ilyushin, 76 kargadong eroplano. 2 araw matapos, lumipad ang eroplano papuntang Cuba at Nicaragua. Pagbalik nito sa Venezuela, umalis ito noong Oktubre 30, papunta sa bansang pinagmulan. Misteryoso ito dahil di alam ang layunin ng misyon. Pero napansin ng mga eksperto ang kaparehong pattern sa kasaysayan. Ang fleet ng mga eroplano ay nagsilbi ring maghatid ng supply sa mga ekspedisyong militar sa Global South, lalo na sa Africa, pero sa pagkakataong ito, ang destinasyon nito ay Latin America at tila perpekto ang timing. Kasabay nito, sinabi ni Maduro sa isang television program na may 5,000 anti-aircraft missiles ang Venezuela mula rin sa parehong bansa. Hindi lang ito pahayag, babala ito sa United States. Ngunit tila binaliwala ng United States ang mga katotohanan ito at nagpatuloy sa pagtuturo sa Venezuela. Maling kalkulasyon ba ito? O perpektong tiempong masterstroke? Agad nilang napagtanto kung ano talaga ito. Namumukod tangi ang Venezuela sa lahat ng bansa sa mundo dahil sa 2 dahilan. Una, halata na, yaman na di kayang mawala ng mundo. May pinakamalaking napatunayang reserba ng langis. Taon-taon na lang ang korupsyon, maling pamamahala, at pagbagsak ng institusyon. Pero parang wala namang may pakialam, basta may langis pa sila. Ito ang gusto ng mundo. Kaya maraming bansang gustong makasama ang Venezuela. Pero may ilan na parang sobrang bait. Tinawag na Qing Coalition ang China, Russia, Iran, at Hilagang Korea. At dahil dito, naging mas mahigpit at malupit si Nicolas Maduro sa kanyang pamumuno. Hindi lang katiwalian ang pinayagan nito, kundi pati na rin ang sistematikong pang-aapi sa mga mamamayan ng Venezuela. Hindi ito naging alalahanin ng mga bansang ito dahil natutupad ang kanilang layunin. Masiguro ang supply ng langis at mapigilan ang Amerika. Nakakabaliw man, pero ito talaga ang nangyari. Sa pagtaas ng pangangailangan sa enerhiya, tumaas din ang demand sa langis at naging mas mahalaga ang Venezuela sa mundo. Kaya, kung iisipin, dapat sana ay tumaas ng husto ang pag-export ng langis ng Venezuela. Pero iba ang sinasabi ng totoong nangyari. Noong 1978, bago pa man umakyat sa kapangyarihan si Hugo Chavez, ang bansa ay gumagawa ng humigit kumulang 3 tuldok 4 na milyong bariles ng langis kada araw. Nang mamatay si Chavez at si Nicolas Maduro, ang naging presidente noong 2000, at 13, bumaba ang produksyon sa 2.7 milyong bariles kada araw. Pagkatapos ng 2,000 at 19 bumaba sa 1 milyong bariles kada araw ang produksyon ng langis ng Venezuela. Kakaiba na ang isang bansa na nagbebenta ng langis ay hindi naging isa sa pinakamayaman sa mundo. Sa totoo, ayon sa realidad, nakatakda talaga itong mangyari. Ang maling pamamahala sa ekonomiya at korupsyon, mukhang ito ang halatang dahilan. Pero sa kaibuturan, iba talaga ang tunay na dahilan. Naging sanhi ng pagbagsak ang maling pamamahala at iba pang panloob na salik. Binago ng pagbagsak na ito ang Venezuela bilang sentro ng malalakas na kriminal na grupo at drug trafficking gaya ng Trende, Aragua, Trindelano at kartel ng mga anak. Ginawang lalong delikado ang araw-araw na buhay ng mga karaniwang mamamayan. Ngunit pagkatapos ay si Nicolas Maduro ang naging pangulo noong 2013, nagbago nga ang mga bagay. Pero ang mga pagbabagong dala niya ay nagdulot ng impyerno sa Venezuela. Lalong lumala ang pamumuhay at madalas siyang inilalarawan bilang autoritaryong pinuno. Inakusahan pa siya ng korupsyon at pagkakaugnay sa mga drug cartel dahil sa mahina at tiwaling pamamahala. Halos 8 milyong Venezuelan ang umalis sa bansa mula 2,000 at 14 mas marami pa ito kaysa populasyon ng ibang bansa. 85% ay lumipat ulit sa ibang bansa sa Latin America at hindi bababa
sa 3 milyon sa Colombia. Ang mga armadong grupo sa hangganan ng Colombia at Venezuela ay nagpapalala sa panganib ng mga migrante, kawalang seguridad, at krisis pang-humanitarian na sumubok sa kakayahan ng kalapit bansa sa tirahan, kalusugan at trabaho. Dahil sa krisis sa Venezuela, kumalat ang droga at mga sindikato ng krimen sa Latin America, Caribbean at Hilagang Amerika. Madalas sinubukan ng Estados Unidos pigilan ang kalakalan ng droga at katiwalian sa Venezuela gamit ang parusa. Lalo na mula 2018. Mga parusa. Tandaan mo muna ang salitang ito dahil ito ang dahilan kung bakit naging isang larangan ng labanan ng mga superpower ang Venezuela. Hindi lang langis ng Venezuela ang tinutukan ng Amerika. Pati mga dayuhang kumpanyang may negosyo sa Caracas ay naapektuhan at ipinakita nito ang layunin ng Washington na ihiwalay ang rehimen ni Maduro sa ekonomiya at diplomasya. Mahigit 1 dekada na, pero buo pa rin ang kapangyarihan ni Maduro. Dahil sa kanyang mga ninong sa Crink Coalition, hindi siya pinayagang mabigo. Langis ang halatang dahilan na inisip ng mundo. Hanggang sa mapansin nito ang mas malalaking galaw na nagpamali sa akala nila. Nagbigay ang mga kaalyado ni Maduro ng diplomatikong suporta at tumulong panatilihing gumagana ang Venezuela kahit may parusa mula pandaigdigang pamilihan. Kumilos ang Rusya bilang tagapamagitan para maibenta ang langis ng Venezuela sa pandaigdigang pamilihan matapos bumagsak ang produksyon nito. Noong 2001, isinapormal ng dalawang bansa ang ugnayan sa enerhiya na nakatutok sa heavy crude projects sa Orinoco Belt. May direktang pamumuhunan ang mga kumpanyang pag-aari ng Estado ng Rusya sa 3 joint ventures sa Venezuela na gumagawa ng 107,000 bariles ng krudo kada araw. Ito ay katumbas ng 11% ng produksyon ng Venezuela at humigit kumulang 67 milyon kada buwan ayon kay Francisco Manaldi, direktor ng Latin American Energy Program sa Rice University. Hawak ng Rusya ang mga karapatan sa eksplorasyon at pag-export ng offshore gas fields ng Venezuela na Patao, Meguelones at Proved. Maaaring umabot sa 5 bilyon ang halaga ng hindi pa nagagalaw na krudong Venezuelan. Dumating ang pangalawang pinakamalaking taga-suporta ni Maduro, naging pangunahing nagpapautang, at mamimili ng langis ng Venezuela ang Beijing, na madalas dumadaan sa ikatlong partido para iwasan ang parusa ng United States. Ang kasunduang pinansyal na ito sa China ay may 2 pangunahing mekanismo. Una, may pangmatagalang pondo na 20 bilyon pangalawa, ang tinatawag na Chinese Fund. Nagsimula sa 4 bilyon lumaki sa halos 5 bilyon. Sobrang laki ng halaga, di ba? Pero nagsisisi na sila ngayon. Ipinakita ng pag-aaral ng mga ekonomistang Venezuelan na pinamumunuan ni Ricardo Hausman ang laki ng krisis pinansyal ng Venezuela. Batay sa ulat, ang panlabas na utang ng Venezuela ay nasa 160 bilyong dolyar ng United States. Hindi bababa sa 255 bilyon ang direktang utang sa China. Makikita ang utang na ito sa balance sheet ng Bandes, ang bangko ng pagpapaunlad ng Venezuela na itinatag ni Hugo Chavez. Ang pagbabayad ng utang na ito sa China ay nagkakahalaga ng 55 hanggang 6 na bilyon kada taon para sa Venezuela, na mabigat para sa halos bumagsak na ekonomiya. Tandaan, ito ay para lang sa kasunduang gobyerno sa gobyerno. Hindi pa kabilang dito ang pribadong utang ng kumpanyang Chino o Chino-Venezuelan na nagpopondo. Ayos lahat. Pero noong 2018, may di inaasahang nangyari. Noong Disyembre 2018, ipinakita ng Rusya ang suporta nila sa Venezuela sa pagpapadala ng long-range strategic bomber. Makalipas ng ilang sandali, pumirma ang Moscow at Caracas ng ilang kasunduan sa military technical cooperation at inalok ng Venezuela ang Rusya ng access sa La Ochila Island Base na malapit sa baybayin ng United States. Noong 2019 dumating sa Caracas ang mga eroplanong transportasyon ng Rusya na may 35 toneladang military at technical supplies. Sa pagitan ng 2005 at 2013, tumaas ng husto ang pag-export ng armas ng Rusya sa Venezuela na umabot sa humigit kumulang 11 bilyon. Kasama rito ang Su-30MK fighter jet, Mi-35 at Mi-17 helicopter mga tangke, self-propelled artillery at advanced air defense system tulad ng S-300 VDM. Hindi ito simbolikong suporta, kundi isang ganap na pakikipagpartner sa militar. Ginagawa ng Rusya ang lahat ng makakaya nito para tulungan ang mahal nitong kaibigan. Ay nako, pag-usapan natin ang realidad. Dahil sa geopolitics, walang permanenteng kaibigan o kaaway.
Interes lang ang permanente. Sa pagkakataong ito, nakatuon ang Rusya sa isa pang superpower, ang Venezuela. Para sa Moscow, may dalawang estratehiya ang relasyong ito. Nagbigay ang Venezuela sa Rusya ng bihirang posisyon sa kanlurang hemisphere laban sa dominasyon ng militar ng United States. Noong 2025, ayon sa Washington Post, sumulat si Nicolas Maduro kay Pangulong Putin para humingi ng tulong sa pagpapalakas ng air defenses ng Venezuela. Hiniling sa liham ang pagpapanumbalik ng mga naunang biniling Sukhoi Su-30MK, 2 fighter jets, pag-aayos ng 8 makina at 5 radar system. Sa Rusya, pagkuha ng 14 set ng mga misil na gawa ng Rusya at dagdag na suporta sa lohistika. Iginiit ni Maduro na ang Sukhoi fighter jets ang pangunahing panangga ng Venezuela sa banta ng digmaan. Humiling din siya ng 3 taong medium-term na plano sa pondo sa pamamagitan ng Rostec, state defense conglomerate ng Rusya, kahit walang tinukoy na halaga. Ayon sa ulat, dinala ng Ministro ng Transportasyon ng Venezuela ang liham patungong Moscow. At ang pangalawang liham ay ipapadala kay Russian Deputy Prime Minister Denis Menturov. Hindi pa tiyak kung tinugon ng Kremlin ang mga kahilingan dahil walang kumpirmadong bagong tulong mula sa alinmang panig. Hindi opisyal dahil may ibang sinasabi ang misteryosong eroplano na nabanggit sa video. Makalipas ang kaunti, lumabas ang mga ulat tungkol sa liham ni Maduro. Dumating ang pinakamalaking Russian Ilyushin, 76 transport aircraft sa Caracas noong huling Oktubre, matapos dumaan sa paikot-ikot na ruta at ilang hintuan. Ngunit hindi isinapubliko ang dala nito. Kasabay nito, sinabi ni Maduro sa telebisyon na may 5,000 Russian-made anti-aircraft missiles ang Venezuela. Ang mga ILGAS missiles ay short-range at low-altitude systems na katulad ng United States Stingers. Kaya nilang tumarget ng mga drone, cruise missile, helicopter, at mga eroplanong mababa ang lipad. May mga seryosong tanong pa rin tungkol sa kalidad, maintenance, at performance ng mga ito. Ayon sa mga source mula Russia, posibleng nagdala ang eroplano ng mas advanced na air defense system tulad ng Panzer S-1. Isang hakbang na tumutugma sa mabilis na pagpapatibay ng Moscow ng bagong kasunduang estratehikong pakikipagpartner sa Venezuela na may probisyon para sa pinalawak na kooperasyong teknikal-militar. Sa kasaysayan, ginamit ng Russia ang simbolikong suporta tulad ng pagpapadala ng nuclear bomber sa Venezuela noong 2000 at 18 pagdaong ng barkong pandigma noong 2000 at 24 at pag-amin sa limitadong presensyang militar noong krisis ng 2000 at 19. Kamakailan lang iniulat ng militar na intelihensya ng Ukraine na may isang general ng Russia na ngayon ang namumuno sa isang paikot-ikot na misyon sa Venezuela kasama ang humigit kumulang 120 tauhan na nagsasanay sa mga puwersa ng Venezuela sa mga larangan mula sa infantry at drone hanggang sa artillerya at suporta sa intelihensya. Sa kabila ng lahat, pipiliin pa rin kaya ng United States na targetin ang Venezuela? Kalokohan iyon, pero iyon ang inisip ng lahat dahil laging nakatutok ang United States. Venezuela. Kailangan lang nitong tiyakin na walang makikialam na kaalyado ng Venezuela kapag inatake ito. May 2 paraan ngayon. Una, paggamit ng dahas. Pangalawa, tamang tiempo. Pinili ng Amerika ang mas matalinong opsyon sa tamang tiempo at kahit mga eksperto ng Russia ay nagsasabi nito. Binanggit ng mga opisyal at analyst ng Russia ang mga limitasyon. At may analyst na nagsabing hindi makikipagdigma ang Russia para sa Venezuela dahil ayon sa maraming analyst, hindi kayang gawin ng Russia at wala ring interes magbigay ng malaking suportang militar. Mas kaunti na ngayon ang yaman ng Moscow kaysa noong 2000 at 19 dahil sa digmaan sa Ukraine at parusa mula sa kanluran. At ang distansya pa lang ay nagpapahirap na sa makabuluhang intervention, ayon sa isang mataas na analyst na nakausap ng media. Kung seryoso ang United States sa pagpapabagsak ng gobyerno ng Venezuela gamit ang puwersa, malabo talagang makatulong ang Russia sa epektibong paraan. Ang Beijing, pangunahing kaalyado ng Venezuela, ay nahihirapan dahil sa bumabagal na ekonomiya at nag-iingat sa hakbang na pwedeng magdulot ng parusa o makasira sa negosasyon sa Washington. Pinapamahal at pinapakomplikado ng mga hakbang pinansyal ng United States laban sa Caracas ang suporta ng China. Lalo na ngayong gusto ng China mapahupa ang tensyon sa taripa. Dahil dito, matapos ang pagpupulong kay Pangulong Trump sa South Korea, inanyayahan ni Xi Jinping si Donald Trump na bumisita sa China sa Abril 2026. Sinusubukan ng China na makinabang sa krisis ng Venezuela
sa pamamagitan ng paghingi ng mas malaking diskwento sa langis nito. Hindi ito asal ng maasahang kaalyado. Walang eksaktong bilang dahil 7 taon nang walang opisyal na datos ang gobyerno ng Venezuela. Karamihan sa analyst ay naniniwala na higit 80% ng export ng bansa ay langis at may pagtatayang umaabot pa ito sa 70%. Karamihan sa langis na iyon ay napupunta sa black market at ang malaking bahagi nito ay nauuwi sa mga independenteng refinery sa China. Totoong iniiwasan ng mga pag-aari ng Estado ng China ang mga ganitong pagbili para makaiwas sa mga parusa. Madalas binabaliwala ng Beijing ang mga kargamentong papunta sa pribadong kumpanya, lalo na kung tinatago ng mga tanker ang pagkakakilanlan nila, kaya hindi halata na galing sa Venezuela ang langis. Dahil halos 80% nito ay napupunta sa China sa ganitong paraan. 17% ay napupunta sa Estados Unidos sa lisensya ng United States Treasury sa Chevron at 3% naman ay sa Cuba sa ilalim ng subsidized na kasunduan. Karaniwan na ring humihingi ng paunang bayad ang Venezuela para sa langis. Kakaunti na lang ang gustong sumugal sa panganib na iyon. Ang isang tanker na may 2 milyong bariles ay nagkakahalaga ng halos 100 milyon kahit may diskwento. Kaya kakaunti lang ang handang magsapanganib kung sakaling kumpiskahin ito ng United States. Kaya, mas inaasahan ng mamimili na ang Venezuela ang sasalo ng mas malaking panganib. Para kay Maduro, ang tanging paraan para maibenta ang langis ng Venezuela ngayon ay mag-alok ng mas malaking diskwento at mas kaunting paunang bayad. Malaki rin ang posibilidad na bumaba ang dami ng iniluluwas, na maaring magpilit sa kanila na magbawas ng produksyon. Isang bagay na magastos at mahirap ibalik sa dati. Lalong pinapahirap nito ang limitadong kita na inaasahan ni Maduro para mapatakbo ang estado. Ang paglaki ng export ng Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, ay nagpapakita ng desperasyon nitong maiwasan ang pagbagsak ng kita sa langis. Ngunit ang mababang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado at mga parusa ng United States ay lalo pang nagpahirap sa mabibigat na uri ng langis ng Venezuela. Ang China, ang pangunahing mamimili ng Venezuela sa Asia, ay inuulan na ng murang krudong Ruso at Iranian. Kaya humina ang kakayahan ng Caracas na makipagnegosasyon para mapanatili ang kanilang mga padala. Ayon sa mga negosyante, napilitan ang Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, na magbaba ng presyo, kung saan ang mga diskwento kumpara sa Brent ay halos doble na ngayon kaysa noong nakaraang taon. Ayon sa isang negosyante, mahina ang negosasyon ng Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, at mataas ang bayad sa mga nagdadala ng kargamento dahil sa panganib malapit sa pantalan ng Venezuela, na may mga barko ng militar ng United States. Sabi ni Vladimir Rubinsky sa Wall Street Journal, hindi natutulungan ng Russia si Maduro lampas sa nagawa nila. Ayon sa Reuters, matapos ang mga parusa, inilipat ang langis ng Venezuela sa trading arm ng Rosneft, kumpanya ng langis ng Russia sa Switzerland. Gumamit sila ng ship-to-ship transfers para itago ang pinagmulan ng krudo mula Venezuela bago ito tuluyang makarating sa mga pantalan ng China. Mula Hulyo hanggang Disyembre 2020, natuklasan ng Reuters na 18 tanker ang nagdala ng halos 177 milyong bariles ng muling pinangalan ng krudo mula Venezuela patungong China. Ang Rosneft ng Russia ay naging sentro ng pagsisikap na ito. Bumuo ng joint venture kasama ang Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima sa iba't ibang oil at gas fields. Nilimitahan ng Rosneft ang pagmamay-ari nito sa 40% sa karamihan ng proyekto. Tinawag ng Moscow itong paggalang sa soberanya ng langis ng Venezuela at pakikipagsosyo kahit lumalalim ang impluwensya ng Russia nitong mga linggo. Kaunti pa rin ang interes ng mga mamimiling Chino sa pangunahing langis ng Venezuela kahit may 14 kada bariles na diskwento kumpara sa Brent at may ulat na nabenta ang isa pang kargamento para 2,000 at 26 delivery na 15 mas mababa kaysa Brent. Noong huling bahagi ng nakaraang taon, ang diskwento ay $50 bawat bariles. Sa halip makatulong, unti-unting nababawasan ang mga opsyon ni Maduro para sa kaligtasan sa Venezuela. Ang krudong Venezuelan na pinarusahan ng United States ay direktang kalaban ng industriya ng langis ng Rusya, na pinarusahan din ng United States. Kaya pareho nilang tinatarget ang mga mamimili tulad ng China. At ito ay masamang balita para sa Venezuela. Sumasalamin ito sa tugon nila noong 12 araw na digmaan ng Iran at Israel. Nagbigay ng diplomatikong suporta ang Moscow at Beijing, pero nanatiling nakamasid kahit matapos atakihin ng United States
Ang mga pasilidad nuklear ng Iran, mahalaga, parehong inuuna ng China at Rusya ang mga pangunahing kasunduang diplomatiko at pangkalakalan kay Trump. Kaya kakaunti ang dahilan nila para gumastos ng kanilang political capital. Sa harapan tungkol sa Venezuela na halos iniwan ng mga kaalyado at pinipilit ng United States, sa wakas ay nakita nito ang pag-asa. Ang Shadow Fleet. Itinatago ng mga barkong ito ang kanilang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng paggamit ng peking bandila at pangalan. Madalas, ang mga tanker na malapit magretiro ay pinipinturahan at nirerehistro ulit. Nilalagyan ng minanipulang transponder para magmukhang peke ang lokasyon. Nagkakarga ang mga barkong ito ng langis sa Venezuela at umaalis. Minsan nililipat pa ang kargamento sa ibang barko sa dagat na delikado sa kalikasan. Karaniwan, ang langis ay napupunta sa Malaysia, kung saan ito ay binibigyan ng bagong tatak bilang produktong Malaysian, bago ipadala papuntang China. Ang shadow network na ito ang naging sentro sa pagpapanatili ng black economy ng Venezuela at, sa gayon, ng kaligtasan ni Maduro. Kamakailan, direktang ginambala ng United States Forces ang sistemang ito. Noong Nobyembre 2025, ang Russian tanker na Seahorse, bahagi ng Shadow Fleet, ay bumalik papunta sana sa Venezuela matapos hadlangan ng United States warship ang ruta nito. Ayon sa ship tracking data na nakalap ng Bloomberg noong Nobyembre 13, 2025, ang tanker ay may dalang gasolina papuntang Venezuela nang ito ay harangin ng United States ship Stockdale na isang destroyer. Binago ng Russian na barko ang ruta patungong Cuba, habang ang United States barkong Pandigma ay naglayag mula Venezuela papuntang Puerto Rico. 2 beses nang tinangkang lapitan ng Seahorse ang Venezuela pero umatras din, kaya nanatili siya sa Dagat Caribbean. Matapos ang mga bagong hakbang ng United States, ang China National Petroleum Corporation, isa sa mga pangunahing mamimili ng Petróleos de Venezuela, sosyedad anonima kahit matapos ang naunang parusang nagkansela ng paglo-load ng langis mula Venezuela. Sinimulan ng administrasyon ni Trump na targetin pati mga dayuhang kumpanyang may negosyo sa Petróleos de Venezuela. Sosyedad anonima, hindi lang mga entidad ng Venezuela. Babantaan silang kumpiskahin ang mga ari-arian nila sa United States. Ang operasyon noong Disyembre 2025, kung saan bumaba ang mga puwersa ng Amerika mula sa mga helicopter papunta sa isang tanker, ay sinundan ng ilang buwang pagpapalakas ng militar ng United States sa Caribbean. Kinondena ito ng pamahalaan ng Venezuela bilang tahasang pagnanakaw at internasyonal na pandarambong. Layunin ng administrasyon ni Trump ay higit pa sa isang insidente ng pagsamsam. Ayon sa eksperto sa enerhiya mula sa Rice University na si Francisco J. Minaldi, ang tanker na sinasabing isang 20 taong gulang na supertanker na tinatawag na Skipper, na kayang magdala ng halos 2 milyong bariles ng langis, ay malamang na may destinasyon na hindi para sa Cuba, gaya ng sinasabi ng Washington, kundi sa huli ay para sa China. Dahil ang mga barkong ganoon kalaki ay bihirang gamitin para sa maiikling ruta sa Caribbean. Nasanksyon ng United States Treasury ang barko noong 2022 dahil sa pagdala ng ilegal na langis mula Iran at sa pagkakaugnay nito sa Russian oil smuggling network. Iginiit ng mga opisyal ng Venezuela na kakaiba ang pagkakasamsam na ito. Tama sila dahil bagamat dati nang may nasamsam na Iranian tanker, ito ang unang beses na barkong mula Venezuela na may Venezuelan crew ang nasamsam. Sinabi ng White House na plano nilang kumpiskahin ang kargamento at ang barko mismo. Malaking pagkalugi ito para sa kumpanya. Kahit teknikal na ang pagkawala ay sagot ng mamimili sa free on-board na kontrata, halata pa rin ang mas malawak na epekto. Ipinapakita ng hakbang na ito ang matinding presyon mula United States, kung saan iniulat ng Reuters na may 3 tanker malapit sa Venezuela, bahagi ng Shadow Fleet na nagdadala ng langis. Nasa ilalim din ng parusa ang Rusya at Iran. Nagsimula ang pag-iipon sa Caribbean noong Agosto 2025 nang gumawa ang White House ng dramatikong hakbang. Dinoble ang gantimpala sa 50 milyon para sa impormasyon na hahantong sa pagkakaaresto kay Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela, na inakusahan bilang isa sa pinakamalalaking drug dealer sa mundo. Ginawa ni Pangulong Donald Trump ng United States na matagal ng kritiko ni Maduro ang hakbang na ito matapos siyang manumbalik sa pwesto nitong Enero kasunod ng eleksyon sa Venezuela. Kinondena at tinanggihan ng global na komunidad dahil sa pandaraya sa halalan. Sinabi ni Attorney General Pam Bondi na itinaas ng United States ang 25 milyong gantimpala laban kay Maduro, na inakusahan ng direktang sangkot sa malalaking operasyon ng droga.
Kinumpirma ng mga opisyal ng United States ang pagpapadala ng puwersang panghimpapawid at pandagat sa rehiyon. Kabilang ang nuclear-powered submarino at eroplano ng paniniktik na nagpapakita ng pagtaas ng presyon kasabay ng pagpapalakas ng militar. Isinama na rin ang aircraft carrier, guided missile destroyer at amphibious assault ship na kayang maglunsad ng libu-libong sundalo. Sinasabi ng United States na hindi lang langis, kundi pati mga drug cartel sa ilegal na rutang pandagat ang tinutugis nila. Base sa satellite imagery at ship tracking data, may hindi bababa sa 9 na barkong militar ng United States na aktibo sa rehiyon nitong mga nakaraang linggo. Ang United States ship General R. Ford, pinakamalaking aircraft carrier sa mundo, ay namataan malapit sa pantalan sa United States Virgin Islands noong Disyembre 4, 600 milya mula Venezuela, matapos mag-operate 125 milya timog ng Puerto Rico. Noong kalagitnaan ng Nobyembre, iniulat ng media ang 8 dagdag na barko ng United States, gaya ng motor vessel Ocean Trader at mga United States S. Antonio-class amphibious vessel. Isang Ticonderoga-class guided missile cruiser ang pinakamalapit na barko sa Venezuela, namataan 15 milya mula sa baybayin nito. Kinumpirma ng satellite imagery ang patuloy na aktibidad ng United States Navy nitong 2 linggo. Sa gitna ng tumitinding tensyon, dumami ito matapos ang sunod-sunod na airstrikes ng United States laban sa mga hinihinalang bangkang sangkot sa pagpupuslit ng droga sa Caribbean at Silangang Pasipiko, na ayon sa administrasyon ni Trump ay para maantala ang mga network ng pagpupuslit. Simula unang bahagi ng Setyembre, isinagawa ng United States ang 22 strike sa international na karagatan. At iniulat ng mga opisyal ang 4 na nasawi sa huli. Noong Disyembre 4, 2025, tumindi ang espekulasyon sa posibleng aksyong militar laban sa Venezuela dahil nagsimula ang Estados Unidos ng seryoso at koordinadong aksyon. Humina ang ugnayan ng Venezuela sa Russia, China at Iran. Malinaw na hindi kayang labanan ng Venezuela mag-isa ang Estados Unidos dahil kulang ito sa kapantay na lakas militar at makabagong teknolohiya. Ayon sa International Institute for Strategic Studies, ang Venezuela, sandatahang lakas. Ang sandatahang lakas ng bansa ay binubuo ng 100 at 23,000 aktibong tauhan. 63,000 sa Army, 25,500 sa Navy, 11,500 sa Air Force, 23,000 sa National Guard at 8,000 reservists. Pwede ring gamitin ng gobyerno ang Bolivarian Militia, reserbang sibilyan na nilikha sa ilalim ni Hugo Chavez. Halos lahat ng kagamitang militar ng Venezuela ay galing sa Russia, Iran o China. Dati silang aktibong sumusuporta sa Venezuela. Pero alam mo, nagbago na ang panahon. Noong panahon na ang malalaking kaalyado ng Venezuela ay halos hindi tunay na sumusuporta kay Maduro, lalo pang hinigpitan ng Estados Unidos ang restriksyon sa bansa. Epektibong isinara ng Washington ang himpapawid ng Venezuela matapos magbabala ang United States Federal Aviation Administration sa mga airline tungkol sa posibleng mapanganib na sitwasyon dahil sa lumalalang kondisyon ng seguridad at tumitinding aktibidad ng militar. Bilang resulta, 6 na pangunahing airline na bumubuo sa malaking bahagi ng paglalakbay sa Timog Amerika ang nagsuspinde ng kanilang mga biyahe papuntang Venezuela. Galit na nag-react ang Caracas. Binawi ang airlines karapatan mag-operate at inakusahan silang kasabwat sa terorismong sinusuportahan ng Estados Unidos dahil sa higpit ng air traffic at sunod-sunod na pag-atake ng Estados Unidos sa mga barko ng Venezuela. Lalong na-isolate ang Venezuela at mas nadali ang kontrolin ng Estados Unidos ang kanilang mga operasyon sa dagat at himpapawid. Malaking dagok sa huling pag-asa ng Venezuela ang pagkakaisang ito, lalo na sa turismo mula Rusya. Ang mga grupo ng mga turistang Ruso ay inilipat mula sa mga resort sa Caribbean ng Venezuela papuntang Cuba matapos magdulot ng pangamba sa kaligtasan ng himpapawid ng Venezuela ang pagdami ng puwersang militar ng Estados Unidos. Ang ilang turista na nasa Venezuela na ay sinabihan na sila ay ililikas sa pagtatapos ng kanilang bakasyon sa pamamagitan ng mga espesyal na flight. Dumating ang malaking dagok kay Maduro nang ideklara ng Estados Unidos ang Cartel de los Solos na umano'y konektado sa kanya bilang teroristang organisasyon. Ginagamit ang kartel ng mga araw mula dekada 90 para tukuyin ang mga matataas na opisyal ng militar ng Venezuela na inaakusahan ng pagyaman dahil sa kalakalan ng droga. Nagpatupad ang United States Treasury ng bagong parusa laban sa pamilya ni Maduro at mga maritime network na tumutulong sa pag-export ng langis ng Venezuela, na lalong nagpapataas ng presyur sa ekonomiya.
Inanunsyo ng Washington ang parusa laban sa 3 pamangkin sa kasal ni Nicolas Maduro, 6 na oil tanker na may bandila ng Venezuela at mga shipping company na konektado sa kanila, na lalong nagpapahigpit sa rehimen. Ipinagbabawal ng mga hakbanging ito sa mga naparusahan ang pag-access sa anumang ari-arian o asset sa Estados Unidos, tulad ng bank account, real estate, o pondong dumadaan sa sistema ng pananalapi ng United States. Ang sinumang kumpanya o mamamayan ng United States na nakikipagnegosyo sa mga individual o entidad na napatawan ng parusa ay nanganganib na mapatawan ng multa at aksyong legal. Kasama sa parusa ang mga kumpanyang 50% o higit ang pagmamay-ari, direkta o hindi, ng mga napatawan ng parusa, kahit hindi sila tahasang binanggit. Kasama ng narco-nephews na sina Frankie Flores, Carlos Flores at Efraim Campo, pinatawan din ng United States ng parusa si Juramon Carretero, negosyanteng Panamanian na sangkot sa pagpapadala ng petrolyo at negosyo kay Maduro, at sa kasalukuyan, ang Chevron ang natatanging kumpanya ng langis mula sa United States na aktibo pa rin sa Venezuela, na nag-ooperate sa ilalim ng isang espesyal na lisensyang unang ibinigay noong 2022 at kalaunan ay pinalawig ng Administrasyong Trump. Nakipag-partner sa Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima. Ang Chevron ay bumubuo ng halos ikalimang bahagi ng opisyal na produksyon ng langis ng Venezuela, at tumaas ang padala mula 100 at 28,000 bariles kada araw noong Oktubre sa halos 100 at 50,000 noong sumunod na buwan. Habang tinatangkang mabawi ng Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima ang bilyong dolyar na utang at iwasan ang pagkumpiska ng ari-arian. Matapos magpadala ng aircraft carrier sa Caribbean at magsagawa ng sunod-sunod na nakamamatay na pag-atake laban sa mga drug cartel, nagbabala rin si Trump na maaaring maging target na rin sa lalong madaling panahon ang pagpupuslit ng droga sa lupa mula sa Venezuela, habang inilalarawan ng White House ang mga hakbang na ito bilang kinakailangan upang mapigilan ang pagpasok ng ilegal na droga sa Estados Unidos. Ayon sa maraming political observer, layunin nilang mapatalsik si Nicolas Maduro sa kapangyarihan, at ito ay nagdulot ng malaking debat sa mga analyst kung mapipilitan nga bang isuko ni Maduro ang kapangyarihan o susubukan niyang harapin ang Estados Unidos, kahit na wala siyang sapat na suporta mula sa militar ng Russia at China.